Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya, mga kapatid ko kay Kristo. Gayon din sa lahat na sumusubaybay sa ating doctrinal formation mula sa iba't ibang parokya o iba't ibang diocese dito sa Pilipinas. Nagpapatuloy po tayo sa pagpapalalim ng katuruan ng simbahan sa pamagitan ng ating bi-monthly doctrinal formation. Sa gabing ito, kung inyong napansin na o napuna, ang ating pong tema ay tungkol sa sakramento ng kumpisal. At bago natin simulan ang temang ito, maglaan muna tayo ng ilang sandali para sa panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Sa gabing ito, ang ating tema ay tungkol sa sakramento ng kumpisal. Kung tutusin ang sakramentong ito, a bit controversial kapag kausap natin ang ibang mananampalataya, ibig sabihin ang kabilang sa ibang sekta. Ang kanilang palaging patutsada ay, bakit ka mangungumpisal sa pare? Bakit hindi na lang diretso sa Diyos? No? So para sagutin yan, naglaan tayo na palalimin, hindi lamang sagutin ang tanong na iyan, kundi unawain bakit may sakramento ng kumpisal sa simbahan at bakit ang ibang mga sekta na gumagamit rin naman ng Biblia at alam ang buhay ni Jesus, wala silang sakramento ng kumpisal. Iyan ngayon ang bibigyan natin diin sa gabing ito sa pagpapalalim sa kaalaman patungkol sa doktrina ng simbahan. At kapag pinag-uusapan natin ang doktrina o katuruan ng simbahan, pupunta tayo sa katesismo ng simbahang Katolika. Ngayon, katulad ng palagi nating ginagawa, ang ating gagamitin ay ang aklat ng katesismo, lalong-lalo na ang kompendiyo. Sa bilang 297, ito ang katanungan. Why is there a sacrament of reconciliation after baptism? So ang ginamit na pangalan ay reconciliation. Mamaya dadaanan rin natin dahil ang sakramentong ito may iba't ibang tawag rin. Katulad sa banal na misa, may iba't ibang tawag, but it's the same sacrament, no? So, dito ginamit, why is there, bakit merong sakramento ng pagbabalik loob matapos ang binyag? Ito ang tugon ng katesismo. Since the new life of grace received in baptism does not abolish the weakness of human nature, nor the inclination to sin, that is concupiscence, Christ instituted the sacrament for the conversion of the baptized who have been separated from Him by sin. Mapapansin nyo, napaka-diretsyo ng punto ng katesismo pagdating sa katanungang ito. Gaano ka-diretsyo? Tingnan nyo. Ang tanong natin, bakit merong sakramento ng pagbabalik loob bago ang binyag? Sagot ng katesismo. Dahil ang binyag, bagaman nagkakaloob ng panibagong buhay, buhay ng grasya, hindi niya tinatanggal ang ang kahinaan ng tao. Sa makatuwid, bagaman ang tao binigyan ng bagong buhay, naroon pa rin sa tao ang kahinaan na iyan. Na kung inyong maaalala ng ating pinag-aralan ng mga nakaraan, yan ay bunga ng kasalanang orihinal. Na ang tao, bagaman ang kasalanang orihinal ay nilinis ng binyag, hindi nawala sa tao ang tinatawag na kahinaang dulot ng kasalanang orihinal. Kaya nga, ang mismong karanasan natin, ang mismong buhay natin, mapapansin nyo, nabinyagan tayo, pero nandoon sa atin
ang mga kahinaan, na ang kahinaan na iyan kung tayo ay magpapadala, kung tayo ay bibigay, ika nga, doon tayo nagkakasala. Dinagdag pa dito, sa binyag rin, hindi nawala ang tinatawag na inclination to sin. Ang termino diyan ay concupiscence. I-review natin yan, no? Anong ibig sabihin ng inclination to sin? Ito yung ating kagustuhan, no? O nag-uudyok sa atin na magkasala. Hindi ito kasalanan, pero nag-uudyok. Tawag nito ay concupiscence. Maalala ninyo, may tatlong concupiscence na pinangalanan natin. The first concupiscence is the concupiscence of the eyes. The second concupiscence is the concupiscence of the flesh, ng laman. The third concupiscence is the pride of life, yung yabang ng buhay. Banggitin mo sa akin anumang kasalanan, babanggitin ko sa iyo ang concupiscence na pinagsimulan. Halimbawa, maliwanag naman sa katuruan ng simbahan that pornography, ang panunood o pagbabasa ng malalaswa ay kasalanang mortal. Okay? The same way, maraming kasalanang mortal yan. Pornography, fornication, masturbation, lahat ng iyon, sa nagmula? It is not the concupiscence of the eyes. It is the concupiscence of the flesh. Ang hilig sa laman. Kaya nga, kapag hindi natin yan na-cure, no? O nabigyan ng tugon, palagi at palagi tayong hahanapin yan para magkasala. So, Father, dito na lang, mas maiging banggitin. Paano nga nag-cure ang concupiscence? Later on, I will discuss it properly. Acquire the virtues. No, matuto ka na mamuhay sa mga virtud na meron ang simbahan, kung saan, kapag natutunan natin ito, malalampasan mo mga kahinaang ito na siyang nag-uudyok sa atin sa pagkakasala. So, iyamang ang tao at maliwanag na may kahinaan at may inclination para magkasala, si Jesucristo bilang tunay na tao at tunay na Diyos, itinatag niya ang isang sakramento upang ang sino mang tao matapos na magkasala, matapos tumanggap ng binyag, ay maaring magbalik loob sa Kanya. Dito nga ngayon, tinatag ang sakramento ng kumpisal para sa ating ring kabutihan. Dahil alam ng Panginoon na ang tao may kahinaan, na ang tao maaaring mahulog sa kasalanan, at para siya makabalik loob sa Diyos, sa buhay ng Diyos, sa buhay ng grasya, narito ang sakramento ng kumpisal. So yan ang sinasabi sa atin ng katisismo sa bilang 297. Mapunta tayo sa introduction para sa gabing ito. Yamang pinag-uusapan natin ang sakramento ng kumpisal, hindi mawawala sa temang ito ang mismong napakagandang talinghaga na ating napakinggan mula kay San Lucas. No, tinatawag natin ito at kilala bilang the parable of the prodigal son. No? Alam niyo po, maganda ang title na parable of prodigal son, kaya lang nakatutok sa anak. Kung ako bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng titulo sa talinghagang ito, mas gugustuhin ko gagamitin the parable of a merciful father. Kasi hindi naman lamang ito tungkol sa anak na suwail, anak na nagkasala, kundi tungkol rin ito sa ama na mapagpatawad. Ngayon, yamang patungkol ito sa isang ama na mapagpatawad, nararapat lamang na balikan natin at gamitin ito. Saan? Sa ating pagpapaliwanag ng sakramento ng kumpisal, na kahit gaano man kabigat ang ating kasalanan sa Diyos Ama, paulit-ulit man natin siyang talikuran,
gawa ng pagkakasala, kapag tayo dumulog sa Kanya at sinabi natin ang mga katagang, Father, forgive me for I have sinned, ang Diyos handang magpatawad sa atin. At yun ang nangyayari naman talaga sa sakramento ng kumpisal. Kapag tayo ay umaamin ng ating mga kahinaan, ng ating pagkukulang, ng ating pagkakasala, ang Diyos ay handa na magpatawad. Ang mahalaga lamang na dumulog tayo sa Kanya. Kasi hindi sapat na gusto mong humingi ng tawad pero ayaw mong lumapit sa Kanya. That's impossible. Kaya nga napakagandang binigay na imahen sa mismong talanghagang ito. Sabi rito, the father who saw him coming ran to meet the boy, clasped him in his arms and kissed him. The father was so happy that he ordered a great banquet to celebrate the return of his younger son. Ganun kasaya ang Diyos Ama kapag tayo ay nagbabalik loob sa Kanya. Kaya nga, ang panlanghagang ito ay napakagandang gamitin palagi upang ipabatid ang sakramento ng kumpisal na kung saan binibigay sa atin ang dakilang habag at awa ng Diyos. Ngayon mapunta tayo sa mga tema ng pagpapalalim. Una sa lahat, the sacraments of healing. Naalala nyo? Bagaman meron tayong 7 sakramento, ang 7 sakramentong ito ay kaya nating gawing 3 grupo. The first group is called the sacrament of Christian initiation. Tandaan nyo the sacrament of Christian initiation. Ano ito? Binyag. Binyag. Kumpil. At Eucharistia. Binyag, kumpil, at Eucharistia. BCE o BEC. Susunod, the sacrament of service. Ito yung Holy Order and the sacrament of matrimony. And then we have the sacraments of healing. Kabilang dyan, ang kumpisal at ang tinatawag na anointing of the sick. Bakit tinawag ito bilang sacraments of healing? Kasi sa pamagitan ng 2 sakramentong ito, ang ating buhay espiritual ay ginagamot, pinagagaling. Yun ang dahilan kung bakit tinawag ito the sacrament of healing. Now, sabi nga, it was Christ's wish that there would be a remedy for these needs, and we find it in the sacrament of penance and of the anointing of the sick, which are called sacrament of healing because they cure our weakness and pardon our sins. No? So maliwanag na tayo dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating mga pagkukulang, nakakagawa tayo ng pagkakasala. Pero ganun pa man, si Jesus, ang Diyos, napakabuti sa atin. Iniwan niya ang sakramentong ito upang matamo natin ang tinatawag na kagalingan. Ikalawa, the repentance of sin is necessary for salvation. Hindi maliligtas ang sinuman kung hindi tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. So salvation, my dear friends, is not possible without repentance for one's sins. Bakit? Mismong si Jesus na ang nagsabi, anong wika niya? Unless you repent, you will all perish. Maliban na kayo ay magsisisi. Nandun ang pagsisisi, ang paghingi ng tawad, ang pagbabagong buhay. Pag wala iyon, tiyak parusa ang matatamo natin. Kaya naman, before Christ's coming, men were not sure whether God had forgiven their sins. Jesus gave us this certitude
when He said, your sins are forgiven. Gusto kong bigyan kayo ng background dito. Alam niyo po, ng kapanahunan, bago dumating si Jesus, ang mga tao, alam nila sila'y nagkakasala. Alam nila na sila ay nakakagawa ng mali. Kaya nga gusto rin nila na magbagong buhay. Kaya sa lumang tipan, may mga pamamaraan ng pagsisisi. Ang isa sa hindi ko makalimutan doon, nakakatawag pansin kasi, yung kukuha sila ng hayop, kadalasan ay kambing, ang ilan maliit na baka. Ang nilalagay ng makasalanan, ito ang very picturesque, no, ang image. Kapag ikaw ay makasalanan, ang noo mo, ilalagay mo sa noo ng hayop. Babanggitin mo ang lahat ng iyong kasalanan, binubulong mo sa hayop. Para sa kanila, yun ay pamamaraan ng kasalanan mo, tinatransfer mo sa hayop. At ang hayop na iyon, na binulungan, ay papalayain sa ilang. Hindi yung kakatayin, papalayain sa ilang. Yun ang pamamaraan, isa sa mga pamamaraan nila ng paghingi ng tawad. Pero kahit na ganoon, malaki ang tanong, napatawad ba ako ng Diyos? Gaano ako nakakatiyak? Kaya nga sa pagparito ni Jesus, mapapansin nyo, ang kanyang pananalita na sabi nga, comes with authority. Nang sinabi niya, your sins are forgiven, nandoon ang katiyakan na pinatawad ang makasalanang iyon. Yan rin ang magandang punto doon sa mga humahamon at nagtatanong, bakit ka sa pari mangungumpisal? Ibabalik ko ngayon sa kanilang tanong. Kung hindi ka sa pari nangungumpisal at sabi mo diretso sa Diyos, paano ka nakatitiyak ng Diyos pinatawad ka? Dahil ginawa na rin niya ng maraming Hudyo sa lumang tipan. Pero ang katiyakan na nakamit nilang kapatawaran ay hindi nila nakakamit. Subalit tayo, mapapansin nyo kung makikinig ka maigi, sa bawat kumpisal na pupuntahan natin, ako man sinasama ko aking sarili, kapag pumunta ako sa pari na mangumpisal, pakinggan mo, naroon ang katiyakan. Bakit? Kung paano ang pari sa misa sinasabi, take this. This is my body. Ginagamit ni Jesus ang pari. Tinig ng pari para ang tinapay na iyon ay maging kanyang katawan. Sa kumpisal, mismong pari magsasabi, and I absolve you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. At ikaw ay pinapatawad ko. Hindi sinabi ng pari ng at ikaw pinapatawad ni Jesus. Hindi. Ang katagan ng pari ay maliwanag, at ikaw ay pinapatawad ko. So yun yung katiyakan natin na nakakamit natin ang kapatawaran. Okay? Third point. The institution of the sacrament of penance for the forgiveness of sins. Ito pa ang isa sa mga binabato sa atin. Hindi yan ginawa ni Jesus. Hindi yan tinatag ni Jesus ang sakramento ng kumpisal. Ang kumpisal, gawa-gawa lamang yan ng mga pari, ng mga obispo ng Santo Papa. Kung ganon, sabi nyo iyan, idibuksan natin ang kapitulo 22 ni Juan, kapitulo 23. Anong sabi dyan? On the eve of the resurrection, Christ instituted the sacrament of penance when He said to His disciples, itong sabi ni Jesus, receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins,
They are forgiven. If you retain anyone's sins, they are retained. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Anumang pinapatawad ninyo, ay pinatawad na nga. Anumang hindi nyo pinatawad, ay hindi nga pinatawad. Hindi yan gawa ng Santo Papa. Hindi gawa yan ng mga obispo. Hindi yan gawa ng mga pare. Mismong si Jesus ang nagsalita niyan matapos na siya ay muling nabuhay. Ang tawag nito, the institution of the sacrament of penance. Kung noong huling hapunan, tinatag ni Jesus ang Eucharistia nang sinabi niya, do this in memory of me. Ngayon, sinasabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At ang mga katagang ito ngayon, katiyakan na tayo ay may sakramento ng kumpisal na hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. So this sacrament is also called the sacrament of conversion. Sakramento ng pagbabagong buhay. Reconciliation or confession. So tatlong pangalan na pwede natin gamitin. Hindi lamang kumpisal, pwede mo sabihin sacrament of conversion, sacrament of reconciliation, or sacrament of confession. Okay? Mapunta tayo sa ika-4 na punto. Jesus Christ is the one who, through the priest, forgives sins. Yamang si Jesus ang nagtatag ng sakramentong ito, dapat maging maliwanag sa atin bilang mga Kristiyanong Katoliko na ang nagpapatawad kapag tayo dumudulog sa sakramento ng kumpisal, hindi ang pari, kung hindi si Jesus. Ang pari ay instrumento lamang. Itong sinasabi ngayon, only priest, duly ordained, and when corresponding faculty, can forgive sins, because Christ gave this power only to them. Sa pamagitan ng pag-uordina ng mga pari, maliban sa pagkakaloob sa kanila ng kapangyarihan na magdaos ng misa, pinagkalooban rin ang mga pari ng kapangyarihan na na magpatawad ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus na siyang gumagawa sa pari. So if anyone tells his sins to a friend or directly to God, his sins are not forgiven. Kahit sabihin mo sa kaibigan mo, lahat ng kasalanan mo, ang kasalanang iyang kwento mo lang, hindi mo hiningi ng tawad, ni hindi ka makakatanggap ng kapatawaran. Kaya mahalaga ang kumpisal. It is Christ Himself who in the moment of absolution forgives sins to the priest, because a sin is an offense against God and only God can forgive it. The priest is under the most serious obligation to keep sacramental secrecy. Ngayon, may dalawang punto dito. Dapat maging maliwanag sa atin na yamang ang nagagawa natin ng pagkakasala ay Diyos. Diyos lamang ang kayang magpatawad. Kaya nga sa punto na sinasabi ng pare ang mga katagang, and I absolve you, si Jesus ang gumagawa doon upang ang kasalanan ay mapatawad.
hindi yung pari. Ulitin ko, ang pari ay instrumento lamang. Ngayon, Father, kung sasabihin namin sa pari, paano kami nakatitiyak na lahat ng kasalanan namin ay hindi naman ikukwento ng pari sa iba? Tandaan natin, lahat ng pari, kapag pinagkumpisalan natin, may obligasyon silang mamuhay sa tinatawag na sacramental secrecy. Na yan ay hindi na nila kayang baliin kahit sabihin pa ng obispo, "Hoy, by virtue of obedience, sundan mo ako. Sabihin mo ang mga kasalanan ni Juan de la Cruz." Kasi ngayon, pinararatangan siya na siya talagang pumatay. Kahit si Juan de la Cruz ay nangumpisal sa pare, hindi pwedeng sabihin ng pare kung anumang ang kanyang sinabi na hiningi ng kapatawaran. Bakit? Dahil automatically, ang pare, kapag sinabi iyon, agad pagkakalooban ng parusa na excommunication, late sentensya. Ano iyon? Itong pinakamahigpit na parusa na kahit walang nakakaalam, automatic tiwalag siya sa simbahan dahil ang kasalanang ginawa niya ay isang karumal-dumal na kasalanan na kung saan hindi na kinakailangan ipataw pa ng obispo, ipataw ng Santo Papa. Ang mismong paggawa niya ng kasalanan iyon, nagpapataw kaagad sa kanya ng kaparusahan. Naintindihan? So ganun kabigat po ang parusa ng pagsasabi ng kasalanan ng isang nangumpisal. Pero liliwanagin ko, kasi minsan dito, nangumpisal ka, nag-homily si Father, nasabi lang na, at meron nga akong kilala na ganitong nagawa. O sabihin mo, "Oh, Father, sinabi mo kasalanan ko." Wala naman siyang sinabing tao. Dapat specific na sinabi niya. Meron akong kilala, yung anak ni ganito, nang nangumpisal. Alam mo yon, dapat specific niyang sinabi ang pangalan at kung paano ginawa ang kasalanan. Okay? Doon po nagkakaroon ng paglabag sa batas na iyan ng simbahan. Number 5, the effects of the sacrament. Anong epekto ng sakramentong ito? 5 kung tutuusin. Kapag tayo ay nasanay na nangungumpisal ng madalas o kahit isang beses sa isang taon na hinihingi sa atin ng batas ng simbahan, automatic, ang unang binibigay ng kumpisal ay pakikipagkasundo sa Diyos. Ang tawag niyan, reconciliation with God. Ikalawa, reconciliation with the church. Dahil kung tutusin, hindi ka lang nagbabalik loob sa Diyos, nagbabalik loob ka rin sa simbahan. Ikatlo, the remission of eternal punishment incurred by mortal sin and the remission, at least partially, of temporal punishment according to the disposition of the penitent. Kapag tayo ay nangumpisal, anumang parusa na dapat natin tanggapin bilang parusa dahil sa nagawang kasalanan, agad iyan ay tinatanggal sa atin. Okay? Ika-4, peace of conscience along with a deep consolation. Siguro naman naranasan nyo na ito mga kapatid, na kapag tayo ay may mga mabigat na dinadala, matapos kang makapagkumpisal, nagkakaroon ka ng tinatawag na katahimikan. Dahil yan ang tunay na pangako sa atin ng magandang pangungumpisal. Kapayapaan, katahimikan ng kaisipan, at maging ng kalooban. Ika-5, spiritual health in the Christian struggle to avoid falling into sin again.
ito'y napaganda. Kapag tayo'y nangungumpisal, hindi mo lang babantayan na ikaw ay pinatawad, kundi pahalagahan mo rin ang payo na ibibigay ng pari, kung saan maaring ang payo niya ay kung paano mo malalampasan ang mga kasalanan na paulit-ulit mong nagagawa. Halimbawa, sa mga kabataan, o di naman kaya doon sa nulululong sa tinatawag na panunood ng malaswa. Maaaring sabihin ng pari, kapag ikaw gagamit ng internet o ng computer, huwag sa loob ng kwarto mo. Doon mo ilagay ang computer sa sala. Dapat ang kwarto walang internet. Kasi siyempre, mahiya ka naman siguro manood ng malaswa kung lola mo dadaan sa likod. Di mo, kaya nasa sala ka eh. E di na iiwasan kasi nasa public place ka. Kaya yun, maaaring isang payo ng pare para hindi ka mahulog. Kaya yan, payo ko rin sa maraming magulang. Pag oras ng gabi, patayin nyo na internet nyo. Di naman yung kailangan pag matutulog na. Kasi maraming kabataan ngayon kung saan napupunta ng mga website, matutulog na lang. At iniisip pa kahalayan. Yan ang katotohanan ngayon. Okay, mapunta tayo sa ika-6. Yamang pinag-uusapan natin ang kumpisal, hindi nawawala sa temang ito ang tinatawag na the need for penance. Nangumpisal ka, hindi sapat na pinatawad ka. Tayo ay may tungkulin ng tinatawag na penitensya. Kaya nga mapapansin nyo, kapag katapos nating kumpisal, may sasabihin ng pare, as your penance, you pray ganito, di ba? Ang gaan nga kung tutuusin. Magdasal ka na lang ng ganito, ng ganyan. Sa bigat ng ating kasalanan, minsan ay hindi timbang. Bakit? Dahil alalahanin nyo na karamihang beses ang pari na mismong dumaladala ng inyong penitensya. Kaya marami rin, kinuha kong larawang iyan, isang kardinal, na kung saan siyang nagdadala ng penitensya ng mga tao na nangungumpisal sa kanya. Ang penitensyang iyan, hinampas ang kanyang sarili dahil sa kasalanang nagawa ng mga nangumpisal sa kanya. So the sacrament of penance is absolutely necessary for those who have committed mortal sin after baptism. Ngayon, turo ng simbahan. The church teaches that we have the obligation of confessing all mortal sins at least once a year. And also, in case of imminent danger of death and before receiving Holy Communion. Kapag alam natin na meron tayong kasalanang mortal, dapat kinukumpisal natin ito at least once a year. Pero ayan ang pinakamababa. Pero kung gusto natin seryosoy ng buhay banal, pag may alam tayong kasalanang mortal, agad mangumpisal. Okay? Huwag mo nang hintayin na kung saan naghihingalo ka na. Kasi minsan gano'n ang iba, no? Saan naghihingalo, hindi na makapasalita, doon mangungumpisal. No. Immediate, kung seryoso tayo. At ganun din, itong kahinaan ng marami. Tanggap ng komunyon, pero hindi nangungumpisal ng mahabang panahon. Suriin natin ang ating sarili. Marahil may mga kasalanang original na o kasalanang mortal na tayong nagagawa, pero hindi natin ito nahihingi ng tawad sa Diyos. Mahalaga ang paghingi ng tawad. Ngayon, number 7,
gusto kong isingit ang temang ito. Bagaman ang turo ng simbahan to confess at least once a year, sikapin natin na matutunan pahalagahan ang tinatawag na frequent confession, ang palagiang pangungumpisal. Bakit? Dahil mismong simbahan, bagaman utos niya, na at least once a year, pero kanyang nire-rekomenda ang palagiang pangungumpisal. Maging ito ay kasalanang binya lamang. Bakit? Dahil kapag tayo ay palagiang nangungumpisal, itong mga epekto. One grows in self-knowledge. Mas nakikilala natin kung sino tayo. Ganon din, mas nagiging mapagpakumbaba tayo kasi handa tayong aminin ang paulit-ulit nating pagkakamali. Dagdag pa dyan, ang masasama natin na paulit-ulit na ginagawa ay nabubura. At maliban doon, mas madali natin makita yung mga bagay na kung saan pinagmumula ng ating pagkakasala. Minsan ang mga bagay na iyan ay sasabihin mo, wala naman akong ginawa na masama. Oo nga, wala kang ginawang masama, pero wala lang ginagawang mabuti. So hindi pwede yun sa buhay spiritual, na wala kang ginawang masama, wala kang ginawang mabuti. Dapat tayo ay palaging gumagawa ng mabuti. Okay? Dagdag pa doon, kapag tayo ay palagi ang nangungumpisal, ang ating konsensya, ang ating budhi, ay nagiging dalisay. Maliban pa doon, ang ating ring buhay espiritual ay tinutulungan ng Diyos para mas lalong umunlad. Ganon din, ang ating pagmamahal sa Kanya ay lumalago, ang paggawa ng mabuti ay mas lalo nating nagagampanan. Sa madaling sabi, itong palagi kong kapag palagi tayong nangungumpisal, isa sa mga bunga, hindi mo nakakalimutan ang iyong mga kasalanan. Kalawa, hindi nagkakapatong-patong ang ating kasalanan o hindi mo man makalimutan. Ikatlo, napapayuhan tayo ng pari kung anong dapat nating gawin para mas lalong mapalapit sa Diyos. At ikaapat, nagiging malinis ang ating buhay spiritual. Iyan ang dinudulot ng palagiang kumpisal. Kaya nga may makilala ko, sa loob na isang buwan, hindi lamang isang beses nang umpisal. Maganda na yun. Once a month nang umpisal ka. Ang iba meron ng once a week o twice in a month nang umpisal. Bakit? Kasi may mga set silang target sa buhay spiritual. Ano iyon? Halimbawa, ang kahinaan nila, ang hindi pagkontrol ng bibig. Yung bang palagi kang masasabi at masasabi, you can overcome it. Kaya mong malampasan yun. Paano? Sakramento ng kumpisal, tuturuan ka ng pari ng sikreto para ang bibig na iyan manahimik. Pero kung hindi natin papahalaga ng sakramento ng kumpisal, sinong tuturo sa atin para mas lalong umunlad sa buhay spiritual? Kaya ito ang palaging alalahanin. Ang kumpisal ay hindi lamang sakramento para magbagong buhay at linisin ang ating kasalanan. Sa kumpisal rin, tinutulungan tayo paano umunlad sa buhay spiritual na mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Ngayon, bago tayo mapunta sa huling bahagi, yung mga may katanungan, maaari na po kayong magpadala para sa ganon. During break ay ating makulate, maipon, at sa second part ng ating programa ay matugunan po natin. So katulad ng ating nakasanayan, sa wakas ng ating doctrinal formation, nagbibigay po tayo ng mga dapat isaalang-alang para umunlad ang ating buhay espiritual. Ito po ngayon ang dalawang resolutions o kapasyahan na mungkahi ko sa inyo. Una,
We should show great esteem for the sacrament of penance. Magkaroon tayo ng lubos na pagpapahalaga sa sakramento ng kumpisal. Yung hindi ka lang makontento na, ay nakapagkumpisal na ako, nung ako ay kinasal, okay na yon. Next kong kumpisal, pag mamamatay na ako. Hindi ganoon, no? Hindi yung patunay na mahal mong kumpisal. Ikalawa, make the resolution of receiving confession frequently and well prepared. Kapag tayo nangungumpisal, sikapin mo rin na gawin ito madalas. Pero hindi lang madalas, kundi pinaghahandaan. Kaya nga may alam ako na kapag nangungumpisal talagang nakasulat ang mga kahinaan nila. Pagkatapos nun, sinusunog o pinagpipira-piraso para walang makabasa. Pero alam mo na ang taong ito talagang pinahahalagahan niyang buhay spiritual dahil nakikita niya ang mga tinatawag na puwang sa kanyang kaluluwa na dapat punuin ng grasya ng Diyos. Okay? So dito po tayo, hindi nagwawakas, kundi panandalian tayong magkakaroon ng break para sa ganon antayin ang inyong mga katanungan mula sa mga nanonood at dito sa loob ng simbahan. Ipunin po natin at subukan natin na sagutin para sa ganon magkaroon kayo ng kaliwanagan. So, dyan na muna kayo, magpadala kayo, babalik po kami matapos ang maiksing break. Maraming salamat. Balik sa ikalawang yugto ng ating doctrinal formation at ngayon ay tayo ay nasa question and answer portion. Ano po? Ngayon tutugunan natin ang inyong mga katanungan. Unang katanungan, Father, kapag hindi po alam ang mga kasalanan at tumanggap ng komunyon, nagkakasala pa rin po ba? Salamat. Ngayon, unang-una, napakainam na gabi-gabi nagsusuri tayo ng budhi or examination of conscience. Not doing so, ay doon pa lamang nagkakamali na tayo. Kasi dinidinay mo yung pagkakataon na kilalanin mong iyong sarili. A short examination of conscience, malalaman mo kaagad na meron kang mga pagkukulang sa buhay. Pero ignoring it, sabi nga, di maalala. It could be an excuse. But prolonging it as an excuse, there is something wrong. Siguro sa isang beses, dalawa, okay. Pero kung buong buhay mo na, umabot na ng, sabihin natin 2, 5 buwan, hindi ka nagsusuri ng budhi, there's something wrong. Kaya napakahalaga ng tinatawag ng pagsusuri ng budhi at doon natin makikilala na tayo maraming pagkakamali. Sabi nga ng mga banal, if we only examine our conscience well, you will discover that every day, pinakamababa na kasalanang nagagawa mo ay 7 kasalanan. 7. Minsan tayo pag maglapit ng kumpisal, ano yung mga kasalanan yun? Hindi pa umabot ng 5. Bakit? Dahil minsan, ang pagkukulangan natin ay pagsusuri ng budhi. O di naman kaya ang hindi pagkakaroon ng malalim na kaalaman paano mangumpisal. At iyon ang ating maging tema sa susunod na doctrinal formation, how to make a good confession. So, sana nandito pa rin kayo at masusundan ninyo kasi yun ang ibibigay kong tema, how to make a good confession. Mahaba-haba pong tema rin yun, kaya nga hiniwalay natin yung temang iyon sa gabing ito. It would be the second part on the sacrament of confession. Okay? Sumunod na katanungan. Good PM po, Father. One time po, may nagtanong po sa akin sa pamagitan ng sulat na isang pipi at bingi. Kung pwede daw po ba isulat niya ang kasalanan niya at iabot na lang sa pare, ano po ang magandang isagot dito? Actually po, hindi lang pipi at bingi. Pastoral concern niya namin ng mga pare. Pag dumating ang panahon
na kahit yung mga nandito sa loob ng simbahan, mga nanonood, tatandaan nyo, tatanda tayong lahat. Tama, mali. Isa sa mga darating sa ating pagtanda, hihina ang mata. Hihina ang pandinig. Diba? Pero nandun ang pagsasalita. Kaya tinanong ko yan dati nang nag-aaral kami ng kumpisal. What would I do? Anong gagawin ko pag dumating ang panahon? May isang matanda, mahina pandinig. Anong gagawin mo? Anong sasabihin mo sa kanya? Lola! Ang iyong penance. Isang Our Father. Ano? 10? Diba? So, paano ba yun pag sinabi niya yung kasalanan? Ganito po yun. Sa mga kasong ito, ang ginagawa ng pari, naghahanda ng 2 notebook o papel. 2 ballpen. Ako mismo, hindi na ako naghahanda ng notebook. Bakit? May gabay na ako. Ang sasabihin ko sa kanya, basahin mo. Kasi bingi, di po ba? Nakakabasa. Sasabihin niya doon, pag binasa niya nakalagay doon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo, mag-sign of the cross yan. Tapos, nandun na, kailan ang huli mong kumpisal, isusulat niya sa notebook. Hindi siya magsasalita kasi, bibi, lagay niya doon, 2 buwan. O alam ko na. Di po ba? Sunod kong tanong, ituturo ko sa kanya. Ngayon, ano-anong makasalanan mo na isingin mo sa tawad sa Diyos? Isulat niya na doon ang mga kasalanan niya. Yun ang babasahin ko. Pagkabasa ko doon, may mga nakahanda na kasi akong ganun Ngayon, itong gagawin mo, ganyan-ganyan. So tinuturo ko para babasahin niya yung payo ko. Imbis na sabihin ko sa kanya na hindi niya maririnig kasi talagang may kapansanan, babasahin niya. Ang huli doon, naintindihan mo ba lahat? Dapat sumagot siya sa akin ng oo. At dadagdag ko doon, another page, bilang parusa sa iyong kasalanan, nakasulat yan, magdasal ka na Our Father, o magsisenyas ako, 2, Hail Mary, 3, o Glory be, 1. Depende sa kasalanan. Ano po? So sa madaling sabi, may pamamaraan para makapagkumpisal ang mga kapatid natin may kapansanan. Hindi lamang ililista, bigay mo sa pare, yun na. Kasi ang susunod kong sasabihin sa kanya, o iyuko mong iyong ulo, hindi pala sasabihin, papabasahin sa kanya, iyuko mong iyong ulo, dahil ngayon igagawad ko ang pagbabasbas. So, nandun pa rin yung papel, para sundan niya ako habang sinasabi po iyon. Di man niya marinig, pero nababasa niya yung words of absolution. Okay po? So yun po ang pastoral care sa mga kapatid nating may kapansanan sa pandinig at pananalita. Good evening po, Father Mark. Ang confession po ba ay may time limit? Well, ito po yun. Kung ang isang tao ay napaghandaan ng pangumpisal, siguro pinakamahaba na 5 minutes tapos. Pero kapag ang isang tao hindi nakapaghanda ng kumpisal, ang daming binibigay na kwento. Sa 12 years na akong pare. Pero talaga, Father, kasi po yung lola ko na ganito ng lupa, na ganyan. Minsan, pag mapasensyoso ako, sige, pakinggan kita hanggang 5 minutes. Pero pag nakita ko naman na walang pila, papakinggan kita hanggang 1 oras. Tingnan natin, mawawala ang tuyuan ka ng laway. Diba? Kasi hindi na ako tutugon po nun. Alam ko namang, wala namang mangungumpisal. Pero pag merong mangungumpisal susunod sa'yo, puputulin ka agad kita. At sasabihin ko, let us go directly doon sa mga kasalanan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy na, ligoy-ligoy pa. Huwag na natin banggitin ang kasalanan ng lolo mo, ng lola mo, ng nanay mo. Kasalanan mo lang. Kasi bago ba sabihin ng kasalanan, binanggit ang lahat ng kasalanan ng buong barangay. Na may mga ganoon po. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Kaya nga sabi ko, kapag makita ko
na solo ka lang at magnanarrate ka ng buhay mo, papakinggan kita. Sabi ko, wala namang susunod. Kaya sabi ko, kawawa ka sa akin, mahaba-haba, pasensya ko pag ganoon. Pero pag alam ko may susunod, I have to cut you para mabigyan naman ng panahon yung nasa pila. No? Kaya time limit, wala naman. Pero paghandaan mo ng maigi, 5 minutes, tapos ka. Ibig sabihin, hindi nahahaba pa doon. Aba, napaka-sensitive ng susunod na tanong. Father, bakit po maraming pari ang ayaw magpakumpisal? Baka walang stipend? Ay, sorry, nadulas ako. Kasi gusto kasi, di ba? Pero meron kasi mga pari ngayon, talagang nagpapakumpisal naman po. Pero nabalitaan ko lang may stipend per hour. No? Hindi ko po alam. Itanong nyo na lang po sa kanila. Pero ang maliwanag sa akin ay dapat naglalaan talaga ng panahon. Dito sa ating parokya, alam niyo yung schedule, di ba? Pagkatapos ng misa sa umaga, confession. Okay? At holy hour, confession. Huwag lang po sa Sunday, hindi ko talaga kaya. Okay? At ganun din, nilagay natin ng schedule tuwing Lent at Advent. Ang mga pamayanan, may mga kumpisalan tayo. Ang iba doon, hindi alam pa yan. No? So ayan, sinabi ko na. So aside from Monday to Saturday, meron tayong confession after Mass. Meron ring confession first Friday during Holy Hour. At confession sa mga pamayanan na nakaschedule na sa ating kalendaryo. Follow up. Good evening po, Father. Kung ang isang tao nagkasala sa kapwa-tao at ito'y humingi ng tawad sa taong pinagkasalaan niya, pinatawad siya, siya po ba ay wala ng kasalanan? Okay yun na nakipag-reconcile ka, pero napakainam na banggitin mo pa rin yun sa sakramento ng kumpisal. Bakit? Dahil ang kasalanan na nagawa mo sa iyong kapwa, bagaman pinatawad ka na, ay hindi ka lang sa kanya nagkasala. Nagkasala ka palagi sa Diyos at sa simbahan. Pads, ayan lang po ang pumasok na tanong sa online natin. Ayun. Ay, meron pala. Akala ko ito pa. Mahaba pala. Okay. Father, ano po ba proper na pangungumpisal? Thank you for that question. I will teach you sa susunod na ating doctrinal formation paano gawin ang magandang pangungumpisal o paghahanda. Kaya hindi ko ilanta dito kasi mag-extend tayo ng oras, mahaba-haba po yun. At nandiyan yata sa inyong talk na yun. Okay? Ito pa. Follow up po. Meron po bang sinusunod ito? Salamat. Yes, meron pong sinusunod na gabay. Yan rin po ay ibibigay ko sa inyo sa susunod na doctrinal formation, second Saturday of February. Isip ko, April na, no? Anyway, kala ko tapos na, pala. Good evening, Father. Kasalanan ko po ba kung hindi mo alam na may galit pala sa iyo kapatid mo dahil ayaw makipag-usap? Ganito yon. Unang-una, sabi ko nga, be sensitive to the persons around you. Alam mo naman kapag ang tao, hindi naman siguro galit, baka nagtatampo. Kaya napakainam palagi na bukas ang inyong communication. Halimbawa, sa bahay, kumain ka na ba? Kumusta ang araw mo? Kapag sinabihan mo, sister, o kapatid mong babae, o brother, bro, kumain ka na ba? Hindi ka pinansin, usapin mo. O baka pagod lang, bro, pagod ka ba? O sis, pagod ka ba? Bukas tayo mag-usap. Ganon. Pero kung 5 araw na, ganon ang trato sa iyo, at ikaw rin, hindi mo ka pinapansin, hindi rin kita pansinin, anong klaseng pag-uugali yun, no? Doon tayo magkukulang. Okay? Sunod pong katanungan. Good evening, Father. May katanungan. Okay.
may katuruan that we commit sin in three ways. First, if we break the law. Second, if we break our vows. Third, if we miss the mark. Please explain number 2, kasi yung hindi religious at hindi kasal ay walang vows. Also, what is the mark that we should miss? Hindi ko alam kung saan mo nakuha itong tatlong points na ito, ano? Pero sa ating pananampalataya, nagkakasala tayo. Una, pag may tinatawag na full knowledge, full consent, at grave matter. Kapag ang tatlong ito ay nandoon, mortal sin. Itong sinabi mo ngayon, they could be part. But would it constitute mortal sin or not? It depends. Okay? So, wag lang tayong makontento sa ganitong listahan. Dapat pupunta tayo sa ugat. Kasi maaari na, okay, anong mark na gusto mo? Anong vow ang gusto mo? Dahil pinag-uusapan natin ang vow, hindi lang yan sa religious. Lahat tayo may mga promesa na binibigay, hindi lang sa may kasal. Tandaan nyo, nang tayo'y bininyagan, sabi pa natin, tinanong tayo, di ba? Sumasampalataya ka ba sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Sagot natin, opo. Uulitin natin yan kapag tayo ay magdiriwang ng Easter. Sumasampalataya ka ba sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gumawa ng langit at lupa? Opo. Pas pupunta ka sa Quiapo, puna sa Nazareno, paglabas, hulaan mo nga ako. Pwede. Diba? Ang panghuhula, paniniwala sa pungsoy, at kung ano-ano pang malas at buenas, they are all against the first commandment. Nakuha nyo? Tandaan nyo, nasa sacraments pa lang tayo. Pagpunta natin ng 10 Commandments doon, magtataka kayo, ang dami ko palang. Sabi ko nga sa inyo, kapag tinapos nyo po itong doctrinal formation na binibigay ni Father Mark, at tatandaan nyo ang lahat na binibigay ko sa inyo, gagaling kayo mangumpisal. Kasi may mga kasalanan kayong madidiscover, kasalanan pala yun. Ngayon hindi lang natin alam, kasi kulang tinatawag na full knowledge. Kahit ang kasalanan ay grave matter, pero kung walang full knowledge, merong full consent, pinyalisin siya. Later on, ipapaliwanag ko yan. Okay? At hihingi siguro tayong whiteboard, lalagay natin para maintindihan nyo. Pagdating natin sa kasalanan. Okay? Father Mark, ask ko lang, if pwede na magkumpisal yung di kasal sa church, kasi namatay ng asawa niya, kasal sila civil, definitely. Kung patay na, definitely. Ang banggitin mo, yung, at pwede ka na mangumunyon kasi wala nang mag-impede sa'yo, patay na yung kinakasama mo dati. Okay? Ang hindi pwede mangumpisal ay yung nagsasama kayo, tapos wala kayong balak magpakasal. Hindi lamang hindi pwede mangumpisal, hindi rin pwede umanggap ng komunyon. Ngayon sa'yo, talaga Father, hindi pwede mangumpisal? Yes. Kasi paglalaruan lang natin ng sakramento ng kumpisal, kung babalik ka at alam mo, na magbabalik ka sa pagkakasalang iyon. Bakit? Kasi isang bahay lang titirhan nyo, di ba? Eh lang nga naman sa bahay nyo, palagi lang kayo magro-rosaryo. Huwag ka tayo maglokohan, di ba? Unless na kaya nyo maghiwalay ng higaan, at di lamang higaan, ng tulugan. Okay, later on, papaliwanag ko po yan. No? Pero sa kasong ito, yes, pwede. Kung nangumpisal ang isang may venial sin, pero ang kinumpisal lang niya ay yung mortal sin, wala na rin po ba siya ang kasalanan? Yes. In fact, ang venial sin po kayang tanggalin ng pagdalo sa misa. Huwag ka lang maglilate. Diba? Kasi meron doon, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos na lubha akong nagkasala. Kayang tanggalin ang venial sin. Pero maganda rin na kahit venial sin yan ay kinukumpisal. Kasi anumang liit ng kasalanan, ugat yan. Kung saan balang araw nagiging malaki. Walang kasalanan nagsimula ng malaki. Lahat
nagsisimula ng maliit. Next question. Good evening po, Father. Tanong ko po ay, kasalanan ba ang tumanggap ng komunyon kapag hindi pa kinasal? Yes. No, ang tawag yun ay sacrilege. Naglalaro sa sakramento ng Eucharistia o ng sakramento. Father Mark, ang pagkumpisal ba dapat sa loob lang ng simbahan except sa anointing of the sick? Hindi po. Kahit sa aeroplano, kahit sa bus, ginagawa ko yan. Bakit? Katulad yan, ilang beses na akong nanyayahan maging chaplain. Ang iba, nakasama ko papuntang Holy Land, hindi naman parishioner ng aking parokya. Minsan makikita kami sa airport. Sasabihin ko, o sa mga gustong mangumpisal, I'm available. Ang ilan sa airport, doon ang umpisal. Ang iba sa aeroplano, kapag may bakanting seat, sa pinakadulo, o doon tayo sa dulo, doon ang magpapakumpisal. Kahit saan po pwedeng mangumpisal. Ang mahalaga ay ang disposisyon ng penitent na gustong magbago. Father Mark, anong age ng isang bata mag-start ng pagkakasala? Age of reason. Age of reason. Kapag alam na ng bata ang tama't mali, nagkakasala na siya. Kaya nga kapag ang bata naman o ang tao wala sa tamang katinuan, palaging excuse doon. Okay? Next. Ayun, last ng tanong. Father, nagkumpisal po ako 2 beses. Yung pare, walang istola. Yung isa, naka-white po na istola. Valid po ba yun? Ganda ng tanong, no? Kapatid, kahit si Father naka-short. Pero yun nga lang, hindi naman tama gawin, no? Wala at hindi nakasalalay sa suot ng pare ang tinatawag na validity ng confession. Pero maganda sa pare, at least may violet na stole. Okay? Ngayon, bakit sinabi kong hindi nakasalalay? Tandaan mo, ang confession and any other sacrament, ang validity nakasalalay sa 3 bagay. The minister, the matter, and the form. Ngayon, sa kumpisal, ito hindi ko nalagay pala sa sa projector or sa PowerPoint. Sino ang minister ng confession? Siyempre ang pare or obispo. Ano ang matter sa kumpisal? Ang matter ay yung kasalanan mismo na binabanggit. Ano naman ang formula? Ang formula ay, I absolve you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. So yun ang formula. Pag isa doon wala, invalid ang kumpisal. Kaya tatanungin kita, babalik ko. Ang tanong ay, Father, nagkumpisal ako 2 beses. Yung pare walang istora, yung isa naka-white po na istola. Valid po ba yun? Ang tanong doon ay, ang pare ba na linapitan mo ay pare? Kasi kung ang paring iyon ay pari-parian at marami yan, yun invalid ang iyong confession. Okay? So mga kapatid, maraming salamat po sa pagtsatsaga ngayong gabi. Sana po ay may natutunan naman kayo kahit paunti-unti tungkol sa katuruan ng ating simbahan. By the way po, nais kong ipaalam sa lahat, ang lahat pong ito ay atin pong ina-upload sa ating YouTube channel para pwede nyo pong balikan. Tapos na po ang first part ng catechism. Mula po sa tinatawag ang first part kasi ay I believe. Ngayon, kinokompleto natin ang second part ng catechism na pamamagatan nating
the sacraments. Okay? So confession po tayo, ipagpapatuloy natin ang second part nito sa susunod na 2 Saturdays from now. Magkita-kita muli tayo, pero bago tayo magwakas, magpasalamat tayo sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. God bless. See you, second Saturday of February.